yon ay sa aral lang. Kulang po yon. Napakasama pong magturo ka ng kulang. Sinabi po ni Kristo yan. Kahit tuldok, kahit kudlit, ay wag mong babawasin. Kailangan buong buo po. Ano po? Yung makikilala sa aral, isa lang po yan, pero kulang po yan. Ito pong katunayan yan. Ito po, mababasa nyo po sa Isaiah 8:20. Ayan po. Ayan po. Isaiah 8:20. Ayan, babasahin ko po. Ayan. Sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. See? Kautusanan niya at sa patutuo. Pagka hindi niya sila nagsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ngayon, pag-aralan natin, ano ba yung kautusan? Yun po ang binanggit niya sa Juan. Sinabi ni Kristo kung ano yung kautusan. Kasi si Kristo'y sugo ng Diyos, kaya alam niya yung aral ng Diyos. Ayan. Ibig sabihin ng kautusan ay yun ang turo, yun ang aral. Tama yon. Binasa niya yon. Kaya sabi ko, kung magturo yan, may tama, may mali . Kulang po. Alin naman po yung patutuo? Dinalaman na natin yung kautusan, yun ang aral. Itinuro na ni Kristo at binanggit rin ni Soriano. Pero kulang po yon. Meron pong kailangan patutuo. Ayan . At yun po ay salita ng Diyos sa pamagitan ni Isaias. Kayo pong mga kaanib dyan na mayroong Biblia, Isaias 8:20. Sa kautusan at sa patutuo. Sino man niyang hindi magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Hindi maituturong maliwanag ang ebanghelyo, ang aral ng Diyos, pagkawala yung kumpletong dapat makita sa tagapangaral. Kaya nagsinungaling na po si Soriano. Ano po ba yung kahulugan ng patutuo? Sa 1:5:39 po. Ang patutuo po ni Jesus ay siyang espiritu o siyang patutuo ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus nung siya'y nagtuturo pa, mababasa nyo sa Juan chapter 5 na ang patutuan niya, may patutuan niya sa akin, ang Diyos. Hindi niya ako nagsasalita mula sa sarili ko, may patutuo ang sinasalita ko, totoo, sapagkat may patutuan niya ang Ama sa akin. Kaya sa 5:39 ng Juan, sabi niya, saliksikin ninyo ang aklat. Yan ang Biblia po. Yan na niya ang nagpapatutuo sa akin. See? Yan na niya nagpapatutuo sa akin, yung Biblia, yung salita ng Diyos. Ano po ba yung patutuo ni Kristo? Sa Apokalipsis 19:10. Ito po, Nakita nyo na po ba? Ayan, Ang bold letters na lang po babasahin ko. Ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Ayan po. Di malinaw na po. Ano po yung patutuo ni Jesus? Hula. Kailangan ang tagapangaral may patuo, may hula. Naku, napakasama po nun. Wala pong hula si Soriano kaya hindi niya mabanggit. Saka, hindi po totoo. Kasinungalingan yon na sabi niya ay yung pangalan ng tunay na iglesia ay iglesia ng Diyos. Hindi po totoo yon. Sinungaling talaga yan. Unang-una, hindi nakasulat yung iglesia niya ang itinayo niya. Ano ba ang iglesia niya na opisyal na pangalan niya? Natural kung anong nakarehistro sa gobyerno, yun ang tunay na pangalan o opisyal na pangalan ng relihiyon mo. Ano ba ang pangalang pinarehistro ni Soriano? Members of the Church of God International. Ayan. Yan po ang nakarehistro. Sa makatwid, yan ang talagang pangalan ng iglesia niya o relihiyon niya. Na bagamat yan nga ang ipinatala niya na relihiyon niya, pero may pagkakataon na sinabi niya na hindi siya kaanib dyan. Hindi siya kaanib sa tunay na iglesia. Kaya isang malaking kasinungalingan na ituturo mo, Eliso Soriano, lalo na po doon sa ina nung dalawang kaanib mo, na
iyan ang tunay na iglesia, iglesia ng Diyos ka. Hindi po totoong yan ang nakasulat na binasa mo sa unang Tesalonica 2:14. Hindi ka kaanib dyan. Hindi ka kaanib dyan. Kaya kung mapapansin nyo, misis, o kayong dalawang anak, pero binanggit yung iba't ibang pangalan ng iglesia. Ha? Pero yung pangalang iglesia ni Kristo, hindi niya binanggit. Ang linaw po niyan sa Roma 16:16, iglesia ni Kristo. Yan po ang nagpapatunay na opisyal na pangalan. Bakit? Yan po ang ipinangbati sa pangkalahatang pangbati ni Apostol Pablo. Pangkalahatan po yang ibinati. Ngayon, saan po ibinatay ang pagbanggit ni Apostol Pablo na iglesia ni Kristo? Doon sa sinabi ni Kristo sa pagtatayo niya na itatayo ko niya ang aking iglesia. Tama yun. Iglesia ni Kristo, kasapwat, sabi ni Kristo, aking iglesia. Ngayon, kailan ba naging iglesia ni Kristo ang iglesyang tinayo niya? Sa Efeso naman ho, 2:5, nung ang iglesia po ay naging katawan ni Kristo, na si Kristo nga ulo. Mababasa niyo po yan sa Efeso 2:15 po, na yan po isang taong bago. Kaya po, sa kalagayan po, katawan ni Kristo, nung gawin ni Kristo ang katawan niya at siya ang ulo, isang taong bago, kaya po, iglesia ni Kristo. Yan po ang tunay na pangalan. Opisyal na pangalan ng tunay na relihiyon o tunay na iglesia. At uniko po, si kapatid na Felix Manalo lang ang nagparehistro niyan. Wala pong ibang nagparehistro niyan na nakatala sa gobyerno, si kapatid na Manalo. Unang-una na po yung mga protestante, pero hindi po nila naipatala kasi hindi po sila. Kaya ang relihiyon pong Kristiyano sa buong mundo, mahigit 2 billion. Uniko lang po, si kapatid na Manalo, yung iglesia ni Kristong pinangaral niya, pinatala at galing sa Pilipinas. Yan lang po ang tunay na iglesia. Hindi po iglesia ng Diyos. Yun pong mababasa sa ikalawang Tesalonica 2:14, hindi po yun ang pangalan talagang iglesia ng Diyos. Hindi po yan pangalan. Ang katunayan po, mayroong Biblia na sangbayanang Pilipino. Ito po ang mababasa natin sa pagsasalin nila sa unang Tesalonica 2:14. Ito po. Unang Tesalonica 2:14. Ito po. Tinularan nga ninyo, mga kapatid, ang mga iglesia ng Diyos sa Judea, na ang mga iglesia ni Kristo, ayan po, dumanas kayo ng hirap sa inyong mga kalahi tulad ng kanilang dinanas mula sa mga Hudyo. Iglesia ni Kristo po. Yun po ang mga iglesia ng Diyos sa Judea, yun po ang iglesia ni Kristo. At yan po'y sa Galacia, binanggit din po yan. Doon po rin po sa Bibliang, sambayan ng Pilipino po. Ayan po. Ayan po. Ano po ang mababasa natin? Pagkatapos ay pumunta ako sa rehiyon ng Syria at Sicilia, at hindi pa rin ako kilala sa mukha ng mga iglesia ni Kristo sa Judea. Tingnan nyo na. Iglesia ni Kristo po. Yung binabanggit po sa Tesalonica na binanggit niya, iglesia ni Kristo po yon. Ang iglesia niyang Diyos po, na babasa sa Biblia, yan po'y nagpapakilala lamang na ang iglesia ni Kristo ay iglesia ng Diyos. Ang Diyos po ang may-ari niyan. Kaya nga po, sabi mismo ni Kristo sa panalangin niya, Ama, yung binigay mo sa akin ay iyo. Yung iyuan niya ay akin. Kaya po, ang iglesia ng Diyos, yun po ang iglesia ni Kristo. Bago ka po maging iglesia ng Diyos, kailangan iglesia ni Kristo ka. Maliwanag po yan sa 14:6 ng Juan. Anong sabi ni Kristo? Ako katotohanan, ako buhay, hindi ka anya makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi ka pwedeng iglesia ng Diyos, hindi ka pwedeng sa Diyos, kung hindi ka muna kay Kristo. Kailangan lahat dumaan kay Kristo. Kaya sabi niya, pumasok kayo sa akin, maliligtas kayo.
Sa kanya ka papasok. Ngayon, kaya po yung Iglesia ng Diyos, hindi po yan ang opisyal na pangalan. Yan po ang katawagan na nagpapakilala na ang Iglesia ni Kristo po, may-ari po ang Diyos. Yan po'y pinatutunayan po ng Biblia yan. Sa Juan 15:1, anong mababasa mo dyan? Sabi ni Kristo, ako puno ng ubas, ang Ama ang magsasaka. Oh. Siya po ang puno na itinanim ng Diyos. Ang Diyos ang may-ari ang Diyos. Nakita niyo po ba, Mrs. o kayong dalawang anak niyan na nandiyan na kay Soriano, umalis kayo po diyan. Oo, hindi po totoo yan. Hindi po totoo na dahil sa basta mabasa sa Bibliang pangalan, yun na, hindi po totoo yun. Kinakailangan kumpleto po makita na ang pangalan at saka hula, kailangan may hula po. Sa Iglesia ni Kristo po, tad po ng hula ang paglitaw sa Pilipinas. Kaya po ang opisyal na pangalan po talaga, Iglesia ni Kristo. Yan po ang ipinambati ni Apostol Pablo sa pangkalahatan. Batay po yan sa sinabi ni Kristo na itatayo ko ang aking iglesia. Kung bakit katawan ni Kristo, sapagkat siya ang ulo. Isang taong bago sa harapan ng Diyos. Sa kalagayan po ang tawag, katawan ni Kristo o iglesia ni Kristo. Bakit po maraming nababasa ang iglesia ng Diyos? Para kumbinsihin ni Apostol Pablo yung mga hintel na dating walang Diyos, walang pangako, yung iglesia ni Kristong kinayaniba ng mga hintel ay sa Diyos po yon. Kaya binabanggit pa nyo yon. Iglesia ng Diyos para makita ng mga hintel na talagang yung iglesia ng Kristong kinaaniba nila ay sa Diyos. Kaya po yun ang madalas banggitin ni Pablo. Pero may mga banggit siyang katawan ni Kristo, yun po ang iglesia ni Kristo. At sa gawa nga po, gawa 20:28, napakalinaw po, ayan po, sa salin ni George Lamsack, iglesia ni Kristo ay siyang tinubos ng dugo ni Kristo. Kaya yung sinasabi ni Kristo na pumasok kayo sa akin, yan po ang kawan niya ng iglesia ni Kristo para maligtas ka kasi yan ang tinubos ng Panginoong Kristo. Kaya po, iglesia ni Kristo po. Sana po ay maunawaan nyo yan. Yung si Mrs. po, wag na po kayong umiyak. Ano po? Pumunta po kayo sa iglesia, magtanong po kayo. O i-research nyo, kayong dalawang anak ni Mrs., alam ko mapapanood nyo ito kasi sa YouTube ito eh. Lalagyan ko po ito sa title. Kaya lang titingnan ko yung pangalan nyo kung binanggit sa una. Mrs. Kayo rin pong dalawang anak ni Mrs. dyan. Yung nagtanong na Katoliko kay Soriano. Magsiyasat po kayo. Buksan nyo po ang website na www.incmedia.org. Ganun lang po. At panoorin yung lahat ang aking mga live video na sagot sa mga paninira ni Eliso Soriano. Malaman po ninyo na puro panluloko po yan. Okay. Maraming salamat po.